mga pagkakataon pong ito, mga minamahal ko pong nanay at tatay, kasama na po natin ang tambalang muling magbibigay ng glorya at liwanag sa ating lungsod. Palakpakan po natin, Vice Mayor Chia Atienza at Yorme Isko Moreno Domagoso. Palakpakan po natin, Vice Mayor Chia Atienza at Yorme Isko Moreno Domagoso. Tayo po ay muling magsibalikan sa ating po mga upo. O Nay, Tay, totoo ba yung sinabi nila kanina, wala na rin gatas ng issue? Wala na? Totoo ba pinalitan ng stick ko? Naku, galit talaga sa inyo. Pinainom ko kayo ng gatas para lumakas kayo, binigay sa inyo diabetes. Tay, totoo ba wala na rin yung brown rice at black rice? Talaga ba? Baka chinacharot nyo lang ako, ha? Alam niyo ba yung istorya ng black rice? Napagalitan pa ako ng matanda dyan. Ang sabi sa ikaw, hindi mo na kami mahal. Siyempre, gulat ako, senior citizen yun. Spoiled sa akin yun. Siyempre, bakit po? Yung binigay mong bigas, ulit pa. Maitim na, makunat pa, ang hirap paglutuin. Siyempre, alam mo naman sa senior citizen, kailangan mahaba ang pasensya mo. So I have to explain, sabi ko, Nay, alam niyo po ba, yan ang pinakamasustansyang bigas at pinakamahal na bigas sa buong mundo. Sabi ko, ang itim mas masama pa sa NFA. O Nay, Tay, totoo ba yung cake naging cupcake? Totoo ba talaga to? At totoo ba yung iba sa inyo hindi na nagkakaroon? Wala na talaga? Talaga? You know, that's why I'm asking, why? Why change it? You know, the irony of the situation, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't-lola ko, the irony of all these things, nung ginawa ko yan, kasama ko sila. So, anong ibig ko sabihin? They know the reason behind why giving added value to our elders. They know in their heart, in their mind. Then why change it? Pagdating sa senior citizen, paikli ng paikli, pawala ng pawala, pahirap ng pahirap. Pero kung magagasa sila ng sumpa sa Roas Boulevard, linggo-linggo, milyon-milyon. Pagdating sa matanda, why change it? All they have to do is to continue it. Alam niyo ba kung bakit kayo parang spoiled sa akin? Alam niyo ba, Nay? Alam niyo kung bakit? Kasi konti na lang birthday mo. Parang namutla kayo. Bakit pagkausapang birthday kinakabahan kayo lahat? Huwag kayo mag-alala doon. Una ko na lang yan. Lahat tayo dyan pupunta. But kidding aside, you know, the logic behind it is, alam mo yung bata ka, sa loob ka ng bahay, yung mabigyan mo lang ng ngiti, yung matanda, yung maiparamdam mo sa kanya yung pagmamahal, yung pagmamalasakit sa kanya. Yun ang konsepto mo. Kaya tama si Chichi. Sabi ni Chichi kanina, nung bata kami, malalambot ang buto namin. Inalagaan nyo kami, matitigas ang buto nyo. Ngayon, marurupok na buto nyo. Kami naman ang matigas ang buto. Mano ba namang alagaan namin kayo? Para talaga namumutla kayo. Kumain na ba kayo? Ha? Nagugutom na kayo? Taas nga kami, nagugutom na? Gutom na kayo? Huwag kayo mag-alala. Lilipas din yan. Kala nyo, ha? Sige. Total, nandito na rin lang mga kayo. Umuwi kayo ng busog ng pag-asa. Sa pag-asa man lang mabusog kayo ngayong araw na ito. At sabihin niyo sa inyong mga anak, sa inyong mga lahi, biyawa Diyos, sa tulong ninyo,
nakabalik tayo, ibabalik ko ang lahat ang nawala sa senior citizen. Total, nasa SM tayo. Lambingin natin si JTV. Baka naman. Sabay-sabay nga tayo. JTV! Baka naman. Paramdam ka naman dyan. Paglabas si JTV, hilawod. Oh, totoo ba na kapag magpapacheck up ka sa health center, kailangan mo pa ng online schedule? Right. Sosyal. Ano, St. Luke's? Does it make sense? Again, I have to give credit where it's due. Noong panahon ko, at hindi ko pwedeng akuin na nung panahon ko lang, pati panahon ng sinundan ko, si Era, si Alfredo Lim, si Lito Atienza, si Mel Lopez, si Bagachi, si Villegas, si Lacson, lahat ang nagdaang mayor sa lungsod ng Maynila. Magpasanggang akin ang taong bayan kapag pupunta sa health center, 1-2. 1-2 sawa. Anytime gusto mo magpa-check up, pupunta ka sa health center. Anytime may dala kang reseta, ipagbabaka sakali mo saan? Health center. Ngayon naka-online schedule pa. Wow! Nay, tay, real talk. Diyan yung maalata ng leader, hindi niya naiintindihan ang katayuan ng kanyang mamamayan. Paano ko po nasabi yun? O, tingnan natin. Sakyan natin yung gusto nila. Online, schedule. Una, anong kailangan mo sa online schedule? Cellphone. Libre ba cellphone? Toskas ka. Pangalawa, anong kailangan mo? Load. Libre ba load? Toskas ka. Pangatlo, pinakamalupit, hindi ka marunong mag-online. Nay, anong pangalan nyo? Nilda? Minda? Linda? Linda. Nanay Linda, sample lang to ha. Hindi to mangyayari sa'yo. Kwentuhan lang. Halimbawa, si Nanay Linda, isang araw, hinahapo. Apo, dalhin mo nga ako sa health center, magpapacheck up ako. Ano sabi ng apo niya? Tumigil ka, Lola, wala kang online, ha? Ano nangyari kay Nanay Linda? Paalam na aking ina. Doesn't make sense, eh? Why change it? Hirap sa buhay. I'll give you the worst example. I'll give you a worst situation. Basic but worst situation. Pero yung magpapabipi ka lang, kailangan mo pa magpa-online schedule. I mean, let's be logical about our situation. That's why may kasabihan, kapag hindi sira, huwag mong ayusin. Ibig sabihin, pag gumagana, epektibo, hindi mo lang ipagpapatuloy, palalawakin mo pa. Yun ang uri ng tamang paggogobyerno. Ngayon, online schedule. O sige, Nay, matapos itong usapan to. May awan Diyos, sa tulong nyo, nakabalik tayo. Una kong ibabalik yung bakuna laban sa pneumonia. Pangalawa, yung laban sa flu. Naalala niyo yung pagpapakuna ko dati? Ibabalik ko ang vitamin C sa matanda at vitamin C sa bata. Ibabalik ko ang metformin at losartan. Ibabalik ko yung vitamins, iron, and calcium. Bakit? Very particular po yung vitamina na yan sa inang nagbubuntis. Dahil kailangan niya ng nanay. At ibabalik ko, mukhang wala na rin ito ha,
Naalala niyo nung mga bata tayo, binabakunahan tayo sa health center? Yung BGC, naalala niyo nung araw? BCG ba? BCG? Mukhang nawala na rin yata ngayon yun. At ibabalik ko ang magaang, madaling maunawaan at accessible na health center sa lungsod ng Maynila. Pangatlo, at kayo ang sasagot nito. Kasi nangako ko sa inyo, wala tayong siraan. Pag sa akin ang galing ito, bias. Bakit? Kalaban ako sa politika Wala naman ako sasabihin katinuan doon sa kabila Tama po ba? Pero ako'y may napapansin. Hindi ko alam kung napapansin niyo din. Kaya may ginang kayo ang sumagot. Nay! Tay! Mga lolo't lola ko! Napapansin niyo ba parang dumudugyot ulit ang Maynila ngayon? Hindi nga. Totoo? Sigurado kayo? Hindi lang ako nakakapansin? What happened to us? Ang basura 5-5, hindi pa nakukuha ng maayos. Again, I'm going to tell you, kapag hindi sira ang sistema, hindi mo kailangan palitan at ayusin. And I'm going to tell you a story. A story that you know better than me. Bakit? Sapat na edad yun ng mga panahon na ito. Bata pa ako nung panahon na yun. Noong 1992, meron tayong mayor, Mel Lopez. Tama mali? Ano naging problemang malaki nung panahon na yun? Nung mga panahon na yun? Basura. Sabi ko na maalala ninyo Sa galit ng taong bayan, binoto si Alfredo Lim. At si Alfredo Lim, kinuha ang Lionel. At ang Lionel, naging epektibong hakutin ng maayos ang mga basura. Tama mali? Natapos ang 6 years ni Alfredo Lim. Umupo si Lito Atienza. 9 years. Sino kinuha? Lionel. Maayos ba ang koleksyon ng basura? Maayos. Natapos ang 9 years ni Lito Atienza. Nakabalik si Alfredo Lim. 6 years. Sino kinuha? Lionel. Maayos ang koleksyon ng basura. Natapos si natapos si Lim, binoto si Erap. Pinatuloy ni Erap ng 1 taon lang. Sumunod na taon, pinalitan niya. Ano nangyari sa Maynila? Bumao. Kumalat ang basura. Tama mali? Kasi kayo tinatanong ko dahil panahon nyo to. Manalo ako, Mayor. Binoto ninyo ko. Ano ang binalik ko? Lionel. Umayos pa ulit ang koleksyon ng basura. Tinuloy ni ate. Maayos pa rin. Dapat niya pinalitan ng December 31. Ano nangyari sa atin noong January? Oh, total, January 1 pa yun. Today na lang, ngayon na lang. Ano nangyari sa atin? Yung truck hindi nakapapasok ng looban. Bakit? Yung Lionel, may compactor. Kaya siya sa Eskinita, sa Callejon, sa Avenida, and so on and so forth. And pinadala sa atin, dump truck. Panghakot ng buhangin. Hindi makapasok sa looban yung koleksyon ng basura. Tama mali? Why change it? Why change it? O nay, tay, yan usapin ng basura. Pero pag titingnan nyo, yan ang pinakadelikado. Bakit? Ang basura, walang pipiling edad. Walang pipiling katayuan sa buhay. Ang sanidad ay problema ng lahat ng tao. Yan ay usaping basura. O tingnan nyo ito na yun. Lalabing 7 lang ang LGU sa buong NCR. Pangilan tayo? Pang-17. Nasa Pundilyo, nasa Laylayan. Our economic growth did not stunted but declined. Remember, nung binoto ninyo ako na mayor, we are number 16.
Before I left, we became number 3. Hindi natin maungusan ang Quezon City. Hindi natin maungusan ang Makati sa economic growth. Why? Geographically, malaki ang Quezon City. Ang Makati is the business hub of the country. But we became number 3 from 16. Now we're back to number 17. Sino may sabi? Si Yorme? Hindi. Philippine Statistics Authority. Tinalo pa tayo ng Pateros. Tingnan niyo yung Pateros. Anong tinda dyan? Balot, penoy, itlog. Alam niyo kung gaano kalaki ang Pateros? Baka mas malaki pa sa Piña Santol Subdivision. Alam niyo kung gaano kaliit ang Pateros? Pakaliit ang Pateros. Tingnan niyo kung nasaan sila. Tayo, kapitolyo ng bansa. O dito, sa economic growth, tayo kunelat. Hoy, dito naman, number 1 tayo. Sa krimen. We are now number 1 in crime index. Tanong, saan? Sa Pilipinas? Hindi. Sa buong Southeast Asia. Ayun, Kuala Lumpur. Mga syudad yan, meron pa nga ho dyan ibang bayan sa Pilipinas. Ano nangyari sa ito? Tingnan natin, tanungin ko kayo, kung nararamdaman ba natin to? Nararamdaman nyo ba, nagbalikan na naman ng hold-upan? Snatching, hold-upping, mga solving boy, kriminalidad, maiingay na motor. Nakita niyo Aurora Boulevard? Quezon Boulevard? Ang dami na naman yung mga nyangga doon. Nagbalikan na naman yung mga tolongges. Tay, naalala niyo po ba nung binoto niyo akong mayor? Nagkaroon ng gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Naalala niyo yun? Naalala niyo ba anong ginawa niyo akong mayor? Nagkaroon ng gobyerno mabilis kumilos. Naalala niyo yun? Namimiss niyo na ba yun? Gusto niyo nga balik yun? Nay, Tay, help me make Manila great again. Pangapat at panghuli para uwian na. Gutom na rin ako. Alam ko kayo lang. Mahirap pong ginagawa ko. Hindi, pero ito yung pinakamahalaga sa lahat. Bakit? Usapin ng pera ng taong bayan. Mahalaga ba yan sa inyo? Naman. Pera nyo yun. Nay, Tay. Nakalulungkot isipin na yung mga dati kong kasama nung araw, panay ang papuri sa akin. Papuri rito, papuri ro, papuri rito, papuri ro, papuri. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa paningin nila. Bakit? Anong sabi? Si Yorme, maraming iniwang. Narinig niyo yan? Narinig ko rin. Sila mga may sabi nun? Napanood ko din Tanong, gusto niyo malaman ang sagot? Dapat lang. Bakit? Pera niyo yan. Tanong, gusto niyo bang marinig ang sagot galing din sa akin? Dapat din. Bakit? Leaders, again, as a matter of universal rule, leaders should own responsibility. Ibig sabihin, ang leader, o for example, ang mayor, dapat niyang akuin ang bagay na ginawa niya sa pagtupad niya ng responsibilidad sa kanyang mamamayan. At hahayaan niya ang taong bayan ang magdesisyon kung tama o mali ang ginawa niya sa bawat mamamayan. Tama, mali? You should own it. O ngayon, Nay, Tay, aamin lang kayo. Aamin lang kayo. Taas ang kamay na may anak dito. Akalain mo talaga ka pa?
Ilagay na yan. May anak kayo. May pamilya kayo. Real to. Kapag walang makakaya ng anak nyo, gagawa nyo ng paraan. Will. Hindi nga. Promise? Itatawid nyo? Gagawin nyo lahat, makaraos lang? Totoo? Totoo ba ang kasabihan ng isang ina o isang ama, isang magulang per se, susuko mo na lang, bibigay mo pa sa akin? Totoo? Gagawin nyo lahat? Gagawa kayo ng paraan? Oh. Eh, hindi nang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manilenyo noong panahon ng pandemya. Nay, mga lolo ko, when you elected me in 2019 as your mayor, wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung nakaraang administrasyon na walang iniwan sa aking pera. Wala. Why? Eh, bumoto na kayo ng bagong mayor eh. Wala. Ni batikos sa nakaraang administrasyon. Wala. Bakit? Unang-una, hiningi kong maging mayor eh. Hindi nyo naman binigay sa akin ng pusa yun eh. Nakinain ko na lang in a silver platter eh. Hiningi ko muna, binigay nyo sa akin, kargo ko na yung responsibilidad na. Hindi para magsisi, magturo sa nakaraan. Anong ginawa? First day, we move on. Anong unang-una kong ginawa? Pinaliguan ko Maynila. Nangadugyot eh. Oh. Do you remember, on the first week, assumption of office, anong napakan ko sa labas ng sityo? Tae. Not metaphor, it's literally shit. Ano sabi ko sa mga taong gobyerno? Sa kasama ko, how can I govern and tell each and every one of you, ayusin nyo naman yung bakuran nyo, ayusin nyo naman yung tapat nyo, yung bakuran natin, puro echas eh. Ano nangyari? In 42 hours, mind you, you go back, you research the internet, in 42 hours, a 30-year-old problem of Divisoria gone. Ibinalik ko ang kalsada sa taong bayan. Nadaanan ng Divisoria, ang Lumentri, ang Juan Luna, ang Soler, nadadaanan na ang Carriedo, nadadaanan na ang kalsada, dumidisiplina ng tao, tumutulong ng tao, nililinis na ang Maynila. Umaayos tayo, umaaliwalas na ulit. Nagkakaroon na ulit ng gobyerno sa Maynila. Ano sunod kong ginawa? Kinausap ko, American Chamber of Commerce, Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Makati Business Club, lahat ng chamber, kinausap ko. Ano sabi ko? Bumalik na kayo sa Maynila. Patawarin nyo na kami. Alam ko, inabuso kayo ng mga nagdaan. Pero, let's move on. Bakit? Kasi gusto ko magkatrabaho ang taong bayan. In fact, I went further. Pinausap ko, Jollibee, McDonald's. Pero sabi ko sa kanila, uy, bakit sa Japan ang mga matatanda pwede ba magtrabaho? Bakit dito sa Maynila hindi pwede? Anong ginawa nila? Nakapagtrabaho mga senior citizens. Nakapagtrabaho mga PWDs. And so on and so forth. Ano nangyari sa crime rate natin? Let me remind each and everyone. I address the general public on my Facebook Live. Ano sabi ko? Kayong mga kriminal, hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng kriminal. Kung yung nanay tatay niyo hindi kayo mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya? Anong ginaranti ako sa mga taga Maynila? Sabi ko, mga batang Maynila, kumanatag kayo. Kapag dito nila ginawa ang krimen sa Maynila, ang ikamamatay ng kriminal, puyat. Bakit? Dahil hindi ko sila patutulugin ng maimbing. Hahabulin sila ng kamay ng batas. Uhulihin ko sila. At nahuli sila, iaharap ko sila sa husgado. At ihuhoyo ko sila. Papasok ko sila sa oblo. Bakit ganun ang naging approach ko? Bakit? Kasi ang kriminal, ayaw makulong. Ang kriminal, and I'm telling you by experience,
Gustong-gusto niya lumaban sa lespo. Pag lumaban niya sa lespo, napatay niya yung pulis, may balbon siya sa dibdib. Pero pag siya naman napatay ng pulis, tapos na paghihirap niya sa mundong ibabaw. Pero bakit ayaw na makulong? Ba't ayaw nila nung approach ko? Kasi sa loob ng kulungan, merong bakokang, galis-aso, lisa, tulok, luga, alipungang, at para silang namumuhay ng sardinas. Ibig sabihin, sa hoyo o sa oblo, para na silang nabubuhay sa impyerno. Kaya ayaw na ayaw makulong ng mga kriminal. Ano naging epekto? Nag-alisan sila sa Maynila. Bakit? Ihohoyo ko sila. Bakit ko alam yun? I grew up with them eh. Lumaki akong kasama sila eh. Kaya alam ko yung weakness nila. Ano naging epekto? Our crime rate did not slide. It died. Eventually, nobody wanted to commit a crime in the city of Manila. Naglipatan. Tumawid doon sa boundary nyo. Hindi ko naman sila makahuli doon. Ibang syudad na yun. Umangat na tayo. Lumilinis na tayo. Umabalik na negosyo. Naghahanap buhay na tayo. Boom! Nabundol tayo. Nagkapandemya. Mahulaan ko ba magkakapandemya? Anong epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Ng ano? Ng Maynila? Hindi. Ng Pilipinas? Hindi. Ng buong? Walang ekonomiya. Walang hanap buhay. Walang hanap buhay. Walang trabaho. Walang trabaho. Walang pizza. Walang pizza. Walang chicha. Tama ba rin? Anong ginawa ko? You can check. 3 months. Hindi ako umuwi ng bahay. Sa City Hall ako natutulog. Bakit? Nabuburyong na ako. Paano ko iraraos at gagawa ng paraan 2 milyong bibig na umaasa sa kanyang pamahalaan?